Heto na, grabe to, shock ang lahat. Just now, breaking news, tamba, timbog na, Boying umamin na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macana. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan si General Macana sa channel niya. Pakibisita po yan mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macana. Syempre the General's viewpoint po yan mga katunay. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng opinion, reaction yan itong interview ni Karen Davila kay Ombudsman Boying Rimulya na kung saan pinapaliwanag ni Ombudsman na the least that his office can do is to look for the liability ni Martin Romualdez, yung sin of omission. So, sin of omission. Namamayagpag si Boying ngayon eh. No? Parang hindi lang niya nakita kasi sinasabi ni Romualdez so hindi daw siya member sa BICAM, wala siyang alam doon, hindi niya nabasa, nakapirma lang siya. Hugas kamay ba? Sin of omission, yun daw ang tinitignan. Then mamaya nanawagan siya ng tulong ng taong bayan. Nagmamakaawa siya, tulungan niyo kami. Mag-submit kayo ng mga ebidensya para ma-prosecute natin, mapakulong natin ang mga mastermind. Ay, nako. Ang galing ng pagka-interview ni Karen Davila. Saludo tayo dito sa matapang na journalist na ito. The Zaldico situation, but the ombudsman is also tasked to investigate even sins of omission, right? When Yes, of course. Government officials. Yes, What yes. happens to former Speaker Martin Romualdez? I mean, clearly, they floated even the possibility of him becoming state witness, which was quite surprising in social media. But at some point, he just said, wala akong alam dyan. Hindi ako umupo sa BICAM. Will the ombudsman act on anything related to the former speaker, given that he was in charge in the 19th Congress when all of these insertions were made? The least that we can do right now is to study liability for sins of omission. Sins of omission. But actively, we're looking for evidence. Everything will be based on evidence. We cannot pursue a case without any evidence. I think that that is the way the justice system should work. That's why evidence gathering is so critical here. And we will get there. We are studying the legal theory behind sins of omission, negligence, and then negligence itself has never been legislated. The justice system has never gotten a billion peso reward or a billion peso fine on negligence. This might be the first time. It just might be the first time. Dali ah. Parang magmumulta. Kailangan may multa, ganun. Billion peso fine for negligence. Ano yung magmumulta lang? First time daw mangyari. Ano? Pamultahin mo lang ng 1 billion, tama na? Ay, nako. Langya naman yung nangyayari ngayon. Ibig sabihin, sa laki ng ginawa nila sa taong bayan, sa laki ng ginawa nila, nakatarantaduhan sa taong bayan, yung kasalanan nila, hindi makukulong, parang ganon. Kung gusto mong hindi makulong, magmulta ka na lang. Ang bait naman. Palakpakan natin. Ang galing. Lahat na lang kaya kami tumakbo bilang politiko para maganda. Lahat tayo, mga Pinoy, parang gano'n. Hindi kasi, di ba? Pag mumultahin, panagutin nyo.
Huwag yung ganyan. Pagbayarin nyo, pagmultahin nyo, tapos kulong nyo. Ganun naman yan eh. Paano madadala yung mga yan? Paano matatakot yung mga yan? Kung wala kayong pangil, wala kayong kamay na bakal, kaya umaabuso yung mga... Takin mo, pagmumultahin mo lang, okay na yon. Ganun ba yun? Ganun ba pagkakaintindi namin ni General Macanas? O mali kami ng pagkakaintindi? Papayag ba kayo doon? Hindi, ha? Billion peso fine. Ako, hindi ako papayag. Dapat kulong. No Oo, less tama. than kulong. Wala na. Tama si General Macanas. Gusto ko rin kulong. Ngayon, okay lang. Sige, mga katunay. Pagmumultahin nila yon, 1 bilyon. Sige, pag nagbayad ng multa lahat, usapan, no? Bigyan niyo sa taong bayan lahat ng pera. Oo. Hindi na kami magsasalita. Tatahimik na kami. Di ba? Ilan yan? Ilang bilyon yung ibabalik? O, sabihin nyo, magmumulta kayo tapos yung ibabayad yung multa, ipamumudmud na lang namin sa lahat ng mga taong pinaglololoko nyo. O, malamang pumayag pa kami doon. Magpalakpakan pa kami. Pero kung ganyan, magmumulta sila, tapos hindi naman sila makukulong, o yung multa nila saan mapupunta? Nako. Para maramdaman nila yung hinaing o yung Talaga naman to si Boying talaga. Si Ombudsman naman talaga, oh. Ikaw naman talaga. Mario Joseph? galit ng taong bayan, dapat makulong itong mga mastermind na ito. Kaya hindi, multa-multa lang kahit ilang bilyong piso, hindi pwede. Kaya mga katunay, gusto nyo magmumulta na lang daw sila. Tsaka yan ba, may bibigay na 1 bilyon yan. Eh paano kung walang 1 bilyon? Areglo na lang tayo, 300 million, okay na. Eh ba't gumawa pa kayo ng kulungan? Nagsaya lang kayo ng pera. Kaya nga ako, naghihinala ako sa kulungan na yun. Hindi naman yun yung kulungan ng mga sangkot sa flood control eh. Yung kulungan na yun, alam ko kung kanino nilalaan yun eh. Di ba? Because how do you assure the public? You did say that you will not use it to weaponize, right, the office. But you have criticisms coming already, I mean, going against this administration, saying that in the end, hindi naman pala totoo yung walang sasantuhin, kahit kamag-anak, kahit kaalyado. You know, you have criticisms, fears, that in the end, this administration will protect, at the end of the day, the former speaker as he is related to the president. Ano nga yan, dapat yan, i-gather nila yung evidence nila, tapos i-harap nila sa amin. Tulungan nila kami. Yeah. Diba? I need people to help. We should be helping the ombudsman. Yun ang tingin ko lang, ha? Kasi hindi rin mo magaling kumuha ng ebidensya. But if you have it and you can give it to us, we will use it. I promise you. Tulungan ninyo kami. Ayan na nga po, sir. Ombudsman. Kasi kumakain tayo ng maruya, no? Paano ho tutulong kung ang target nyo po sa mga Duterte lang? Halimbawa, may nagsubmit na ebidensya, ito sa flood control to, ito yung sabwat, ganito. Hindi, saka na yan, kasi Sara Duterte malapit na 2028 eh. Ito daw muna utos sa akin eh. Kaninong ebidensya ba yung gagawing tulong? Ebidensya laban ba kay BP Sara? Linawin nyo naman. Ebidensya ba laban kay PRRD? Ebidensya ba laban kay Basti Duterte? Ebidensya ba laban kay Pulong? Ebidensya ba laban kay Bongo? Ebidensya laban kay Bato? Ebidensya sa lahat? Bakit ayaw nyo? At diretsuhin nyo na lang para alam namin. Kasi baka mamaya sa kanilang ebidensya yung hinihintay nyo eh. Hindi yung ebidensya sa flood control project eh. Di ba? Linawin nyo muna. We will not throw away anything of value that can be used in the prosecution of cases. Sino ba ang nagpapatters? So, Yun. Humihingi ng tulong sa atin ang ombudsman. Ano may bibigyan nating ebidensya? Humingi na daw tulong. Ayun nga eh. Humingi ng tulong sa taong bayan eh.
Sumisigaw na nga yung taong bayan kung sino yung mga nangungurakot eh. Kita mo? Pagkaupo na ombudsman, si Sara Duterte agad ang tiniri eh. 125 million tayo. Huwag natin yung bilyon, mabigat yan. Mario Joseph naman talaga, oh. Wala na, nasira na. Bago pa umalis sa opisina, meron daw, ano doon? Shredding machine. Tapos, tayo pa ang pahanapin ng ebidensya. Ano kayo? Okay, so, may tiwala pa ba tayo? Basta ako, personal opinion ko lang ito, wala na tayong aasahan dito. Wala na. Kasi, doon mo na lang, tignan mo kay Saldico. Ang susi kay Saldico, pag hindi magsalita si Saldico, wala na. Ligtas na. Bakit ayaw nilang i-cancel ang kanyang passport? Kaya nga itong panahon na to, wala talaga tayong aasahang katarungan dyan sa flood control project na yan. Wala talaga tayong aasahan. Magkakaroon lang ng katarungan yung flood control project na yan kapag natapos itong 3 taon na to. After 3 years pa yan, hihintayin pa natin yan. Sa tingin ko, walang makukulong na kahit sino yan. Kumbaga parang yung mga usapin na yan is talagang magiging usapin na lang yan sa ngayon. Kung gusto talaga nating makakuha ng katarungan at ng pagbabago kapag natapos ang 3 taon. Pero sa ngayon, maghahanap tayo ng katarungan, maghahanap tayo ng kasagutan sa lahat ng mga nangyayari, wala tayong mahahanap na sagot. Kahit mag-rally tayo, kahit mag-rally kayo, kahit magwasak ng mga lugar dyan, kahit magwasak ng kahit na ano, magsisisigaw, kahit na lumabas yung mga litid nyo, pero kung hanggang dun lang ang gagawin, wala talagang mangyayari. Di ba? Hindi mariresolba at hindi mananagot yung mga dapat managot dyan. After 3 years pa ang hihintayin, kaya parang wala na lang tayong dapat gawin, kundi maghintay na lang ng maghintay, ng maghintay, ng maghintay. Pinansin ba nila yung rally nung September 21? Di ba hindi naman? Naalog ba sila nung rally nung September 21? Kinilabutan ba sila? Hindi naman. Sino ang sumakit ang ulo nung rally nung September 21? Si Yorme Isko ang sumakit ang ulo kasi maraming sinirang establishmento sa Maynila. Mantakin mo, ang Maynila nananahimik, walang problema, hindi nangungurakot ang Yorme doon, si Mayor Isko, matino, pati yung mga traffic light doon, walang kinalaman, pati yung mga nagnenegosyo doon, walang kinalaman sa flood control, doon nagwawawasak. Oh, sino ang sumakit ang ulo? Sino ang naapektuhan? Si Yorme. Ano ginawa ni Yorme sa atin? Ano ginawa ni Yorme sa lahat? Di ba wala? Wala naman siyang ginawa eh. Dapat doon na lang sumugod sa kung sinong mga sangkot. Kaso, di ba, hindi naman ginawa. Di ba? Kaya ito, hindi naman sila nakikilti sa kung anong nangyayari ngayon. Hindi sila nasisindak. Kaya maghintay na lang tayo para wala na ring gulo. Di ba? Wala tayong magagawa eh. Oo. Yun lang. Kasimple as that. Maniwala ko, pag talagang ang administrasyong ito, gipitin nila ng husto si Saldico, kagaya ng ginawa nila kay ex-Congressman Tevez, kagaya ng ginawa nila kay Alice Go, kagaya ng ginawa nila kay Pastor Kibuloy, kagaya ng ginawa nila sa ating Tatay Digong, pag ganon ang treatment nila dito sa mga nasasakdal o inaakusahan, pwede. Kaya lang sa ngayon, wala eh. Mahina ang dating. Magbasa tayo sa mga comments. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, may dahilan. Nelson Kawili, style mo, boying, bulok, drama to the max. Adrian Pascual, a few hours later, sunog dahil sa kuryente sa dating kaso ni Senator Villanueva. Yun ang focus nila ngayon, kaso ni Senator Villanueva. Nawawala na kay Romualdez eh.
Rec Medina, you can always bend the law, sir, di ba? Lloyd Manansala, you can bend the law to please Martin Romualdez. Yes, sir. Sarah Joy, ha? Sin of omission. Wow. Napakababa po yan, yung sin of omission. Jacob Saminik, it's not sins of omission, it's clear masterminding the sins. But you acted as defender lawyer for him, looking for a smaller issue or liability instead of culpable violation. Wala, hindi ako natitikasan sa kalakaran ngayon. Wala. Walang kamay na bakal dito. Puro ano lang. Puro salita lang, tokis lang. Parang Roel Ricamadas, the evidence is clear. The clearance for those certain individuals are being present. What more does the ombudsman have to clarify that these certain individuals face trials? Kai Marquez, the witness already mentioned those names. The NEP, the GAA, who signed a person it. What else are you looking for? Yun na nga. Yun. Klaro na. Pumirma sila eh. Tapos, wala daw, hindi daw niya alam. Omission lang daw. Salamat sa... I don't know kung may tutugon sa panawagan ng ombudsman na humihingi ng tulong mag-submit daw tayo ng mga ebidensya. ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.